Tingnan mo. Pareho naman tayo may mga mata. Pero magkakaiba ng itsura. Di ba? Ang kilay. Kung tingnan mo, parang may kilay ka, no? May kilay ka, no? Pero magkaiba tayo ng itsura, subhanallah. Oo. Di ba? Hindi tayo, subhanallah. Yung kudra ng Allah, yung kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kabilang din sa mga bagay na magdadagdag ng iman ng isang alipin, yung at-tadabburu wa at-ta'ammulu bi makhluqatillah. Yung pagmuni-muni, pagbulay-bulay sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kalangitan. Amadin, bighayri amad. Khalaqas samawat, sinabi ng Allah, khalaqas samawati bighayri amadin tarawnaha. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan na walang poste na nakikita ninyo. Sino sa mga magagaling na architect at engineer nakagawa ng building na walang poste? May nakita kayo? Wala. Wala, di ba? Hadihi ayatun min ayatillah. Ito ay kabilang sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo na gets na? Kapag tinanong tayo, paano mo nakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pamagitan ng kanyang mga tandaan, kanyang mga aywa, at maliban dyan, ano yung mga binanggit natin? Bituin. Aywa. Lamok. Ano ba? Ito. Tamark natin. Pananalig natin. Bayo. Okay? So yun. So yan. At marami pang iba mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Minsan nga, amazed na amazed tayo yung taong yung magaling mag-create halimbawa ng mga, sabihin natin, magagaling sa computer. Di ba? Parang amazed namin, paano kaya ito ginagawa? Yung cellphone, di ba? Paano kaya ito ginagawa? Ang talino nila, no? Pero mas matalino sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung amazed ka na sa bagay na iyon, higit pa doon yung kaalaman na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tama? Tayyib. At syempre, alam nyo, meron ding mga ibang mga tao na hindi naniniwala sa paglikha. Sino sila? Mga atheist sila. Tinatawag sa Arabic na mulhidun. Inkaru wujudillah. Ang ta'rif niya, ang definition niya, ang kahulugan niya, ibig sabihin ng mulhidun, al-mulhid, okay? Sila yung mga taong hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tagapaglikha. Okay? Marami silang mga sinasabing hinggil sa pag-inkar o kaya hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang na dyan yung mga kilala nyo at napag-aralan nyo sa science. Sino? Sila Aristotle. Kilala nyo, di ba? Aristotle sa science. Ano yung kilala? O, mga Greek philosopher, di ba? Okay. Yan sila. Tama? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rabb, siya ang sinasamba. Ang Allah, ang ibig sabihin ng Allah, al-ma'bud. Okay? Ang Allah, ang ibig sabihin niya ay Panginoon, ibig sabihin al-ma'bud, yung sinasamba. Okay? So, ano yung mga ibada? Ang mga ibada na kanyang ipinag-utos ay ang al-Islam. Islam, iman at ihsan. Ano ibig sabihin ng Islam? Al-Islamu billah. Okay? Ibig sabihin noon, yung pagsuko mo, pagsuko mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod at pagtalima mo sa pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, al-iman. Ano yung iman? Ito yung paniniwala, di ba? Paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Anong ibig sabihin ng ihsan? Magsabla na nakikita mo siya. Parang nakikita mo siya sa Okay. Sige. May nakakaalam sa Arabic, ibig sabihin niya? Al-ihsan, di ba, yung ibig sabihin nun, nabanggit yun sa hadith ni Jibril. Yung hadith na tawid, yung mahabang hadith. Di ba? Qala, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Okay? Anong sinabi ni Propeta Muhammad al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam yakun tarah, fa innahu yarak. Ano ibig sabihin nun? Sambahin mo ang Allah ka'annaka tarahu. Para mo bagang siyang nakikita. Fa in lam yakun tarah, fa innahu yarak. Kung hindi mo siya nakikita, pero ikaw ay kanyang nakikita. Yun ang ihsan. Okay? Yun ang ihsan. Magiging mabuti. Okay? So, makakamtan mo yung ihsan kapag sinamba mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga minsan, parang kapag gumagawa ka ng ibada, lagi mong isipin, okay, para mas mapabuti mo, mas mapataintim yung pag-ibada mo sa Allah, isipin mo na parang nakikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Parang halimbawa sa trabaho, kung nakikita mo dyan yung supervisor mo, yung mudir mo, Masya Allah, talagang walang minutong sinasayang, kailangan go ng go sa paggawa mo ng mga pinapagawa sa'yo ng mudir mo. Di ba? Okay, ganun ang gawin mo. Na kapag gumagawa ka ng ibadah, isipin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, parang nakikita mo siya. Fa in lam yakun tara, pero kung hindi mo siya nakikita, isipin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita ka niya. May CCTV dyan. Hindi katulad yan ng CCTV na kinakabit sa mga building. Na kapag doon na sa kabila, ganyan, hindi niya na kaya. Pero yung CCTV sa kalangitan, nakikita ka niya. Alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, ayun. Okay. So, ano ang magiging kahantungan ng taong nagtatambal sa Allah? Ano ang hatol sa kanya ng Islam? Kafir. At maliban dyan, siyempre, meron pang ibang mga bagay na naglalabas sa Islam at nagiging kafir yung isang tao kapag ginawa niya yung mga bagay na yun. Okay? So, marami pang iba. Tulad halimbawa ng black magic. Kufur yun. Okay? Wala naman siguro sa inyong marunong ditong black magic, ha? Yung magic lang. Magic sa mga bata. Okay? Okay. So, ikalawa, ito na yung malaman ang rihing Islam. So, ma'rifatu dinillah. Din Islam. So, ito yung pagsuko na may pagtatangi at pagsunod sa Kanya at pagiging inosente mula sa shirk. Okay? So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu fi silmi kaffah. Ano ibig sabihin nun? Udkhulu fi silmi kaffah. Pumasok kayo sa riling Islam ng buong buo. Ano yung tinutukoy nun? Walang pag-aalinlangan. Ano ba yan? Bukal sa loob. Ano pa? Maliban ng Bro Ali? Pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Diba? Yung iba, mayroong sagot? Ang tinutukoy nun ay wal ikhwatul kiram. Ibig sabihin nun, lahat ng anumang ipinag-uutos sa Islam ay gagawin mo. Hindi lang yung gagawin mo kung ano lang yung gusto mo. Kung ano lang yung sunod doon sa kagustuhan mo. Yung mga bagay na lalabag doon sa sarili mo, hindi mo na gagawin, hindi yun. Okay, papasok ka sa Islam, ano man ang pinag-utos dito, mahirap man ito, madali, kailangan mo itong gawin.
Dahil hindi ka magiging ganap na Muslim kung hindi mo susundin kung ano yung ipinag-utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pero tandaan natin, kung nahihirapan tayo dun sa bagay na hindi natin kaya, ang Islam ay nagbigay sa atin ng mga exemption, syempre. May binigay ang Islam sa atin na exemption, katulad ng nabanggit natin kanina, di ba? So kapag hindi natin kaya ang isang ibada, okay, hindi yun sa atin i-obliga. Gagawin natin sa kaya natin. Anong sinabi ng Allah? Fattaqullaha, ahsan, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan niyo ang Allah sa abot ng inyong makakaya. May mga pagkakataon na minsan hindi mo kaya gawin yung mga inubligan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Katakutan niyo ang Allah hanggat sa abot ng inyong makakaya. Okay? So ganun lang kadali sa Islam. Di ba? Hindi yung marami kang mubarrirat, marami kang sinasabing keso ganito. Okay? Hindi naman valid yun sa Islam, so hindi yun siya tanggap. Okay? So busy. Hindi ako makapagsala kasi sayang kasi yung pang overtime ba? Malaki kasi yung sweldo, baka tanggalin ako sa pwesto eh. Tanggalin ako sa, tumaas yung position mo, yung sahod mo. Mahirap kasi ito ang brother. Di ba? Mas mahirap yung kung, di ba? Kung tanggalin talaga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bagay niyo. Di ba? Alam niyo, mga kapatid sa Islam, the more na mas malapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas malapit din sa iyo yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mo, lagi mong itatak sa puso at isipan mo. Hanggat sumusunod ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay niya sa iyo yung pinakamainam na bagay para sa iyo. Kung mayroong bagay na iniwan mo at yun ay labag sa Islam, mas pinili mo siyang iiwan at sinunod mo kung ano yung inutos sa iyo ng Islam, papalitan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas higit pa doon. Anong sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran minhu. Sino man ang mag-iwan ng anuman para sa Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu Allahu khayran minhu. Ay mas papalitan pa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa doon sa bagay na yun. Okay? Ano mang iniwan mo mga muharramat sa mga trabaho, trabaho na yun, talagang kumikita ka ng napakalaki. Yung business na yun, napakadali mong kumita doon. Magiging milyonaryo ka isang araw pa lang. Pero yun ay muharramat at iniwan mo yung bagay na yun alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, papalitan yun sa iyo ng Allah na mas mainam pa doon sa bagay na yun. Tandaan natin na ang gantimpala ng Allah ay hindi yun kayang pantayan ng anumang pangmakamulong bagay dito sa mga ibabang dito. Okay? So, inshallah ta'ala, ipagpatuloy natin yung talakayan natin dito sa usul thalatha nito at inshallah ta'ala, dalangin natin na matapos natin inshallah and then sa ganun makapag-proceed tayo sa ibang book. Okay? Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.